Maraming salamat. Sa dakilang pagkataon, galop mo sa amin sa araw na to, na ikaw aming nasamba. At aming inaalaala sa araw na to, ang iyong iniwan ng mga salita, nga alalahanin palagi namin ang paghirap ng iyong katawan at ang iyong dugo na umawas sa iyong katawan upang kami magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan. Thank you so much, Lord, for the anointing of the service, from joyful, solemn, the song of different choirs, the testimony that we heard, the musician. Thank you so much, Lord, for the Holy Spirit, for the love and mercy to us, Father. Na kami inipon mo dito, sama-sama kami nagpuri, nagsamba sa iyo. You bless us today, Lord. Thank you so much for the sweet holy presence, my God. For the first leading prayer of the beloved pastor, you intend prophesy, anoint the humble servant to live with love and mercy, brethren, and I bind Satan cast out in the seas in their midst, the destruction in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Isa pong gipalanginan sa Ginoo. Singgit, praise the Lord. Salamat sa ating malamang. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our Lord and Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved evangelist, with this Almeida, the end-time prophet of our loving God. And let's remember and cherish the blessed memories and precious teaching of beloved stand pastor Lina Almeida and all beloved children and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, to all of you, my dear brothers and sisters, sa lahat po ng mga webcast viewer natin sa buong daigdig, nanood ngayon, salamat sa Panginoon. Isama-sama naman tayo upang bulay-bulayin ang kabutihan kayuhan sa Diyos sa atong kinabuhi. Papalagpakan ba natin Ginoo, minamahal? Everybody serves the Lord. Mga minamahal, ang paglingkod sa Diyos ay dapat tayo po'y magpakainit. Amen? Sabi nga dito, life is full of ups and down. Ang ating buhay sa lupa, maraming ups and down. Minsan sa taas, minsan sa baba. Amen ba? Parang ba, minsan sa taas tayo in the mountain peaks, minsan lonely. Tapos na naman tayo sa precarious valleys. Yung para bang masalimuot ng lugar. And everything between. Sa lahat ng bagay ay parang nasa gitna po tayo. Amen ba? But the scripture mention how God stays beside His children through it all. Ngunit ang Biblia ay nagsabi na ang Panginoon ay palagi nanatili sa ating tabi sa lahat ng panahon. Amen ba? Amen? Kahit na daw marami tayong ang ating buhay ay puno ng ups and downs, sabi nila. Minsan, pinagpala, minsan wala, minsan may pagsubok, minsan ay wala, minsan ay pinagpapala. Ang ganyan tawag niya, ups and down. Amen? Minsan tayo sa taluktukan ng bundok, o sa tayo lonely, parang namdaman ng kalungkutan, nag-inisa lang tayo. Minsan na tayo sa mga precocious valley, parang sa valley ka nga, pero parang may mga precaution sa ating buhay at sa iba-ibang mga lugar, mga minamahal. Pero tandaan po natin, mga minamahal, nga ang Biblia nagsabi nga ang Diyos palagi nanatili sa ating tabi. Sa lahat ng panahon, through it all. Amen. Pag-ibasa sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, ang title sa ating mensahe ay Restoring Your First Love to God. Restoring your first love for God. Praise the Lord. Sa aklat ng Deuteronomeo, Kabanata 31, ang talata ay 8. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya'y sa iyo. Hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot, ni manglulupaypay. Amen. Palakpakan po Praise the natin Diyos. Napakagandang bersikulo. Amen. The Lord Himself goes before you
and He will be there with you. Nandiyan siya palagi. And He will never leave you nor forsake you. Ang Panginoon, palagi tayo pangunahan. Amen ba? The Lord goes before you. Kaya sabi dito sa Biblia nga, God stays beside us always, through it all. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay palagi nasa tabi po natin. He goes before us, and He will be there always. Palagi siya sa atin. He will never leave us, nor forsake us. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? Amen ba? No? And the Lord, He is that go before thee. He will be with thee, and He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Hindi daw tayo matakot. Hindi tayo manglulupaypay. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Hindi niya tayo bibiguin. Kaya yung awit na He never fails us. Totoo po yun. Amen? Hindi niya po tayo bibiguin. Hindi niya tayo tatilikuran. Hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo maglulupaypay. Kaya ang Diyos, samahan niya po tayo palagi. Hallelujah. Sa ating tabi palagi ang Diyos. Kahit pa dumaranas tayo ng mga ups and down, maraming mga problema sa buhay natin, mga minamahal, panglulupaypay, panglalamig. Minsan may mga problema, hindi natin alam. Minsan we are in the ups and sometimes we are in down. Ngunit mandaan po natin ang pangako ng Diyos, the Lord that go before us. Huwag lang tayo humiwalay sa Diyos. Ang Panginoon hindi humihiwalay sa atin. Amen ba? Sabi niya, no? The Lord Himself goes before you, and He will never leave you, and He will never leave you and forsake you, and He will always be there. Diyan siya palagi. Minsan, tayo lang na tao ang lumalayo sa Diyos. Tayo lang ang lumalayo sa Diyos. Tandaan po natin yan. Amen? Amen. Ang Panginoon hindi lumalayo sa atin. He is always there besides us. He will go before us, and He will never leave us, nor forsake us. Huwag tayo dapat matakot o manglulupaybayin. Fear not, neither be dismayed. Sa bawat problema dumarating sa ating buhay. Because our life in this earth is full of ups and downs. Sometimes sadness, loneliness, problems, everything. Lahat iba-ibang klaseng buhay natin. Pero tandaan po natin, huwag natin pabayaan ating sarili nga lumayo tayo sa Diyos. Restoring our first love before God. Palagi, anong ibig sabihin ng restore? Restore, ibalik mo. Pareho lang sila meaning. Rekindle your first love to the Lord. Regain your first love. Restore your first love. Amen? Resurrect your first love. Ano ibig sabihin ng resurrect? Bubuhayin mo ulit ang iyong unang pag-ibig sa Diyos. Minsan namamatay yung unang nating pag-ibig. Kaya you resurrect your first love. Buhayin mo ulit ang iyong unang pag-ibig. Restore, ibalik mo. Regain, ibalik mo. Re-restore, lahat. Giwin natin yan. Huwag natin pabayaan. Kaya tayo minsan naramdaman natin ang sa daming problema, hindi natin maintain sa sarili natin. Because our life is full of ups and down and problems. Tandaan po natin, huwag tayong bumitaw sa Diyos. Dahil ang pangako ng Panginoon, ang Panginoon hindi bumibitaw sa atin. He will go before us. And He will always be there. He will always stay besides us. Hindi niya tayo pabayaan. He never leave us nor forsake us. That's why, fear not, huwag kang matakot. Be not dismayed, huwag kang malulupaypay. Kaya ang Diyos may pangako sa atin. Anytime now, babalik ang ating alaman. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. And the famous verse, Psalms 23 verse 4, ito po yung pangako ng Diyos. Kaya tayo na tayo sa precarious valleys, may pangako ang Diyos. Darkest valley, magulong lupa, may pangako ang Diyos. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 23, ang talata ay 4. O, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan,
Sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang Anak. iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Palakpakan po Amen. natin Diyos, mga minamahal. So wala dapat tayo kahalok. Amen ba? Amen? Even though we walk through the darkest valley, magulong dadaanan, the shadows of death, anino ng kamatayan. Sabi ni David, I will fear no evil. Hindi ako takot sa lahat ng kadimunyuhan. For thou art with me, kayong Diyos kasama ko. Thy rod and staff, they comfort me. Ang kanyang tungkod, ang kanyang baston, mga minaman, ay ito po'y nag-aaliw sa akin. So in times of sorrows, in times of loneliness, in times of trials, in times of downs, sa ating buhay, tandaan po natin, may tungkod ang Diyos na nag-aaliw sa ating mga minamahal. Hindi tayo babayaan na sabi mo yan. Do I walk to the valley of the shadows of death, I will fear no evil. Di akong takot sa gawa ng kaaway, because for thou art with me. Ang Diyos kasama ko palagi. Ang kanyang tungkod, ang kanyang baston, lahat sila po'y maglilipay, magkukumport sa akin. So patuloy lang. Huwag lang tayong lalayo sa Diyos. Kaya ang Panginoon hindi lumalayo sa atin. Amen ba? So ibig sabihin, walang problema ang Panginoon. Walang problema ang iglesia. Walang problema yung mga ngangaral. Ang may problema, tayo. Amen ba? Amen. Di walang mga ngaral na sabihin, ipalayo ka sa Diyos. Wala. Walang iglesia nga turuan ka mapalayo ka sa Diyos. Lahat, the purpose of the church is for building, to encourage, to build us in the strong faith of salvation. Lahat, yung mga preacher, walang plano na paalisin ka. Ipalayo ka sa Diyos. Kaya dapat maunawaan po natin. Pero kung minsan, hindi natin maunawaan yung salita ng Diyos, minsan sabihin natin, bawat lumalabas sa bibig ng preacher na pangaral, sabihin mo, ako naman ang pinapatamaan. Naging stumbling block sa iyo ang salita ng Diyos. Dapat mabuksan ang isipan. Eh sabi, our life is full of ups and down. So masakit man ang salita na pakinggan mo, anumang nangyari sa buhay mo, ilagay mo, because our life in this earth is full of ups and down, is full of loneliness, is full of trials, grabing problema. Pero tandaan po natin ng Diyos may pangako, hindi tayo talikuran, pabayaan ng Diyos. He always stay besides us. Siya palagi na natili sa tabi natin. Tayo lang kasi ang lumalayo. So kung manglamig tayo, magka-problema tayo, manghina yung panampalataya natin, hindi, huwag niyo po sisihin yung preacher. Huwag niyo sisihin yung church. Sisihin niyo yung sarili. Kaya kailanman may walang pangako, bibitawan ka. Tayo lang ang bumibitaw. Ay, ulitin natin yung bersikulo. Kahit tumaan ka pa sa anino ng kamatayan, sabi ng Biblia. Sabi ni David, hindi ako natatakot Kahit sa mga masama, hindi ko natatakot. Dahil ang Diyos kasama ko Sabihin, kahit anong mangyari, saan ka dadaan, shadow of death, kamatayan, problema, hindi ka pabayaan ng Diyos. Tayo lang kasing lumalayo sa Diyos. That's why, minsan, malayong presensya sa atin. Wala tayong naramdaman. We losing our first love to the Lord. That's why sa araw na itong mensahe, please, rekindle, regain, restore, resurrect your first love to the Lord. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, hindi mawala yung pagsubok, mga minamahal. While Christ was fasting and praying in the wilderness, before his ministry began, he was tempted thrice by the devil. 3 beses siya tinukso ng kaaway. But he prevailed. Nanatili siya. Amen ba?
Alam niyo ba yun? Sa Matthew chapter 4, verse 1 up to 11. Nung nagpasting ang Panginoon ng 40 days, bilang tao yun, bilang tao, as human. While Christ was fasting and praying in the wilderness before his ministry began, he was tempted thrice by the devil, but he prevailed. Okay, that's why, kung ang Panginoon tinukso ni Satanas, how much more kita? Wala, di mo maki-amen. Kung ang Panginoon bilang tao, like us, he passion as a man, tao parehas natin. He was tempted by the devil during his fasting and prayer in the wilderness. Pero siya nanatili. How much more kita? Maraming gagamitin ng kaaway. I-mislead ka, i-misinterpret ka ng kaaway. Sometimes gamitin yung kapwa mo Kristiyano. I-mislead ka, ma-misinterpret mo siya. Saan gamitin yung preacher, gamitin yung kapwa mo manggagawa, gamitin yung kapwa mo choir members. Lahat, marami. Kaya mismo ang Panginoon he was tempted by the devil in the wilderness during fasting and praying. Nagpapasting pa siya, nanalangin pa siya, gitukso pa siya. Ay kita, hindi naman kita nagpapasting. Hindi pa kita nalangin ng taimtim. Ay lalo, grabing tukso, problema dumating sa buhay natin. Amen ba? So paano mo na masagang? Kay kulang man ka sa praying and fasting, kulang ka sa anointing, kulang ka sa relasyon sa Diyos. You're always losing your first love to the Lord. Yung una mong kainitan, una mong gugma, nawala na. Kaya kunting biki lang kung sa Bisaya, matisod ka na, magtampo ka na, magmahay ka na, magluod ka na. Hindi ka naganahan musimba, hindi ka naganahan magpagamit, hindi ka naganahan sumunod sa patakaran sa church. Bakit? You're losing your first love to the Lord. Pero kung nang unang nakilala mo ang Diyos, grabing first love mo, gawas-awas. Kasi labong first love mo, kahit marami kang narinig, marami kang nakita, wala kang pakialam. I don't mind what I say. I don't mind what people say about me. I don't care what I heard. Wala akong pakialam. Kahit nanay mo, tatay mo, hindi makapigil sa'yo. Kahit malayo, hindi makapigil. Lalakarin mo ng simbahan, kahit wala ka pamasahe. Baypit ka. Wednesday, Friday, dito ka. Wala makapigil sa'yo. Dahil gabing first love mo. Buhay na buhay. Nagsisilabo. You on fire serving the Lord. Sa matagal mo ng paglilingkod, grabe, pinagpapala ka na. Nakatapos ka na ng grade 6, nakatapos ka na ng high school, nakatapos ka na ng kuliyo, nakapagtrabaho ka na, you are called being a professional. Grabe yung pagpapala mo. Kumplito, may motor ka na, may bisikleta ka na, may scooter ka na, may wheels ka na. Grabe yung pagpapala yon. Naging assistant manager ka na, supervisor ka pa. So, wala ka nang ipangulipas yun sa Bisaya. Dahil lahat na blessing, binigay na ng Diyos sa iyo. So how much more? Bakit pinabayaan mo mawala ang unang pag-ibig mo sa Diyos? From the start of your life, walang-wala ka, zero balance ka. Ngunit nagpakainit ka. Wala makadisturb mo sa pagpupuri, paglilingkod. Pagpasting mo lahat, ginagawa mo yan. Ngayon, nang pinagpapala ka na, dahan-dahan na, pumapasok ang kaaway sa puso mo. Dahil ang demonyo, walang ginagawa. Like how there is Jesus. Imagine, Panginoon na yon. As human, during his fasting and praying, grabe, he was tempted by the devil. Nahimik man. Tinukso pa siya. Demonyo. Diyos na nga yun. Pag-ibasa nga, Maria Antonio.
Matthew chapter 4, verse 1 up to 11. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 4, ang talata ay 1 hanggang 11. Nang magagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya ay tuksuin ng dyablo. 2. At nang siya ay makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. 3. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. 4. Datapwat siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. 5. Nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. 6. At sa kanya ay sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. 7. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos. 8. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. 9. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpabatira pa at sasambahin mo ako. 10. Na magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. 11. Nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo, at narito, nagsidating ang mga anghel, at siya'y pinaglilingkuran. Palakpakan po Amen. natin Diyos. Everybody say, praise the Lord. Thrice the devil attempt to tempt our dear Jesus. Sundan niyo itong 3 bagay. Amen. 3 klaseng panunukso ng kaaway itukso sa Kristiyano. Gutom na siya. Kaya minsan operan tayo ng pagkain, maraming alok sa atin. Bantayan po natin ang bawat alok ng sanlibutan sa atin. Baka yan ay patipong lamang ni Satanas. Maraming scammer eh. Amen? Gutom ng Panginoon eh. Diyos ka naman pala. Gawin mong bato tinapay. Anong sabi ng Diyos? Hindi lang tao nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos lumalabas ng bibig ng Diyos. Ibig sabihin, tayong Kristiyano, hindi tayo nabubuhay sa mga material na bagay. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Kaya yakapin mo ang salita ng Diyos. Pakinggan mo yung salita ng Diyos. Ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Tanggapin mo ang salita ng Diyos. Diyan tayo nabubuhay. Masakit man hindi, yakapin mo. Ang nature ng Word of God, martilyo, maso, kutsilyong double blade, tumutusok sa puso, din apoy. Nakakasunog, nakakadurog, itutulisok sa iyo. That is the nature of Word of God. Pero pong tanggapin mo yon, bagamat parang minamartilyo ka, sinusunog at tinuturiso ka, tanggapin mo po yan. Yan po sa dulo, pagalingin ka ng Diyos. Pagpapalain ka. Bakit? Aron maibalik, ma-restore, ma-rekindle, ma-regain, ma-resurrect ang unang pag-ibig mo sa ating mahal na Panginoon. Ang Word of God lang ang mayroong kapangyarihan. Amen ba? Dinala siya sa lahat kabundukan. Anong pinakita sa kanya? Ang kagandahan ng sanlibutan. Tinukso siya. Sinubukan ang kanyang kapangyarihan. Lumukso ka doon.
Di ba sinabi, may bersikulo pang demonyo eh. Di ba sabi ng Salmo, and He charge your angels surround you. Di ba sabi yung mga anghel mo, sagipin kanila. May bersikulo di demonyo, bantayin po natin. Amen ba? Amen? Pangatlo, pinakita ang kagandahan ng sanlibutan. Bantayan po natin. Alukin ka ng kagandahan ng buhay sa sanlibutan. Para maingganyo ka. Sila yumaman na ba? Ang yaman na nila. Ang ganda ng mga tahanan nila. Ako dito pa rin ako sa initsi. Amen? Sila ang gaganda ng mga sasakyan na ako wala. Bisan bisikleta, wala. Sabi ng demonyo, ibigay ko sa lahat ito sa iyo na kayamanan ng buong daigdig. Lumuhod ka lang sa akin. Anong sabi ng Diyos? Wala ibang sambahin ka't ludhan, kundi ang Diyos lang sa langit. Rinibiyok niya, get thee behind Satan. Tanda po natin. Pag dumating sa iyong panunukso ng kaaway, huwag mo pagbibigyan. Rebukein mo. Get the hands, Satan. Umalis ka sa akin, Satanas. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Sambahin mo ang Diyos sa langit, at siya lang dapat mong paglingkuran. Wala kita ibang serbisyuan. Wala kita dapat paglingkuran, ang Diyos lamang sa langit. Marami, tatlong panunukso ng kaaway. Minsan, sa sobrang tukso ng kaaway, pati tayo sinapiring natin mabigay. Amen? Kaya inuna mo yung alok sa iyo. May choir member dito, hindi dito pagamit sa station. Sa abroad pa siya. Nung sa abroad pa siya, nagpapadala na tayo sinapiring dito. Pero, ginagawa niya pa kung ginagawa niya kung messenger. Wala naman kay kapatiran. Kuya, pwede ba ipadala ko niya sa church, ito, tapos may pabibigyan ako, magkano kasi ko ng business. Yung magkano lang yung tasupiri niya, 8,000, yung padala niya, 26,000. Ako pa nagpadala doon sa Western Union. Okay lang kay kapatiran. Para madagdag daw negosyo niya. Doon pa siya. Ako naman, padala na ako, kaya muning tao padalhan. Pila-pila pa ako doon sa Western Union dahil siyempre kapatiran siya. Nandiyan-servisyo tayo eh. Amen? Pag-ibig ang Diyos. Kaya para doon makadagdag siyang business, pag umuwi sa Pilipinas, makadagdag negosyo. Sabi ko, sigurado ka ba? Sigurado ko ya. Marami nang yumaman dito. Ito mo? Yumaman. Pag uwi niya dito, hanggang ngayon, nang message sa gabi, Kuya, babag up prayer, na mai-release na nila yung aking balik na pera, incentives ko. Ano kaya, Kuya? Ipatulpo ko? Iyon. Yun. Kaya, mag-ingat. Sayang yung pera niya pinagkikitaan sa ibang bansa as domestic helper. Hirap na hirap sa mga amo, halos papatayin siya. Paplansahin yung mga palad niya to earn a living, padala siyang pamilya. Nainganyo siya ng millions. Within 2 months, pagbigay mo, babalik kwarta mo. Nagbigay lang siya ng 20,000, ibalik daw ng 300,000. Ganon din yung sa kapa noon, di ba? Okay daw to, marami nang yumaman. Ngayon, hindi niya na makontak, sabi, nagbago ang management, nagbagong kumpanya, wala na. Mag-ingat kayo. Isa yan sa panunukso ni Satanas. That's what the Bible say. Mag-ingat. Pinakita ni Satanas ang kayamanan ng buong daigdig. Yung ambisyon sa buong daigdig. Lahat, material, financial, ibigay. Sambahin mo lang ang demonyo. Kaya totoo talagang Biblia. The love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa pera sa salapi, ugat ng lahat na kademonyuhan. Iba-ibang klaseng demonyo ang trick
para lang mahulog ka sa pera. Nasa Biblia nakasulat. Amen? Amen. Kaya mag-ingat po tayo mga minamahal. By that means, mawala ang ating unang pag-ibig sa Diyos. Puri siya, sumasamba. Hindi niya na madama ang presensya. Bakit? Ang iniisip niya, yung pera kong ibabalik. Lord, hikapa yung taong pinadalhan ko ng pera. Para may balik yung pera ko, wala na akong kapira-pera, wala na akong puhunan, Lord. Iyon na lang palaging pinapanalangin niya. Hindi na siya napuspos sa balang espiritu. Yung prayer na dapat, Lord, puspusin mo ako. Ibalik ang unang pag-ibig ko sa iyo. Ang prayer na iba na. Ibalik yung pera ko, Lord. Hipuin mo yung mga taong inimbisan ko. Nag-imbis ako ng pera. Wala na. So you're losing your first love because you love material things. Nagpatukso ka sa kaaway. Tandaan po natin mga minamahal. Mag-ingat po tayo sa lahat ng kapatiran. Mag-ingat po tayo. Gagamitin ni Satanas yung mga bagay sa material, our needs, tinapay para mabusog ka. Amen? Para ilagay ka sa taas, maging makapangyarihan ka, maging kilala ka. Ay dinala ni Satanas ang sa taas eh. Then, yung kagandahan ng mundo sa sanlibutan. Minsan, naging busy na tayo, naging busy sa ating trabaho, naging busy sa ating transaksyon, naging busy sa ating opisina, kahit Miyerkules, hindi tayo makasamba. Pagka-Biyernes, pagod na tayo. Siyang pagdating ng simbahan, hindi ka na makatapos ng overnight prayer, matutulog ka dyan sa labas sa kwarto. You losing your first love to the Lord. Hindi ka na halos makapag-fasting. If you're a choir, hindi ka na makapag-fasting na maayos to do your obligation and responsibility sa church. Because you losing your first love to the Lord. Pero tingnan mo yung mga grabe yung first love. Bahala na. Walang pira. Fasting dito. Ano? Wala. Wala silang pakialam. Dahil gusto nila mapaluguran ang ating mahal na Panginoon. Kasi pag puno ka sa pag-ibig sa puso mo, humble ka. Sunod-sunuran ka lang. Wala kang reklamo. Mainit ka. Pag-adlaw sa gawain, gigil na gigil ka. Martes pa lang, gusto mo, Miyerkules na. Tapusin mo ng trabaho mo sa Martes, mo transaction mo kay Wednesday, hindi na ako magpalistorbo para makasamba ako. Even Wednesday lang, maiksi lang na oras. Pero yan, isa yan na prerequisite, hanap ng Diyos sa ating buhay. Just para mapaluguran natin, Panginoon, expression of our love, lalo kayo mga ginagamit. Meron kang responsibilities. Kung dahan-dahan, hindi ka na sumasamba pag Friday, hindi ka na sumasamba ng Wednesday, hindi ka na sumasamba ng Sunday, dahan-dahan maramdaman mo, you losing your first love for the Lord. Kayo ang lumalayo sa Diyos. Kayo ang lumalayo sa presensya ng Diyos. Kayo ang lumalayo sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos nagsabi kanina, He always besides us. Siya palagi natili sa tabi natin. Hindi tayo pinabayaan. Siya always before us. Hindi siya bumabiya sa atin. Tayo lang ang lumalayo sa Diyos. Ang first love ng Diyos sa atin na natili palagi. He always stay, always besides us. He always there. Hindi siya lumalayo sa atin. Permanente ang first love ng Diyos sa atin. Palagi tayong niyakap ng Panginoon. Palagi tayong tinatabihan ng ating Panginoon. Palagi tayong pinapadama ng ating Panginoon. Tayo lang ang lumalayo. Tayo lang ang nagpapalayo. So kung nakaramdam ka ng kalungkutan, nakaramdam ka ng panghihina, nakaramdam ka ng loneliness, hindi po kasalanan ng Diyos po yun. Hindi kasalanan ng iglesia. Hindi kasalanan ng preacher. Inyo na kasalanan. Dahil meron tayong wisdom, hindi ka murubot. Kayo ang nagsususi ng iyong sariling pag-iisip.
alam nyo anong dapat gawin sa buhay nyo bilang Kristiyano. Dahil matagal na tayong Kristiyano, balik-balik alam na natin what is the commandments, what is the statutes, what is the will of God in our life. Alam na po natin yan. Alam na po natin. Please, rekindle, restore, regain, and resurrect your first love before the Lord. Buhayin mo ulit ang iyong unang pag-ibig sa Diyos. Ibalik mo ulit ang iyong unang pag-ibig sa Diyos. Ang unang mong kasiyahan, paano mo maibalik? Pag-ibasa, beloved Brother Anthony, Revelation chapter 2, verse 4 and 5. Retrace your steps to the Lord. I-retrace mo. Pag-ibasa. Revelation chapter 2, verse 4 and 5. Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 2, ang talata ay 4 hanggang 5. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka, at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi, ay paririyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Palakpakan natin. Anong dapat gawin natin? To regain, to restore, to rekindle, and to resurrect our first of the Lord. Sabi niya, but I have this against you. Mayroon akong laban, batok sa inyo. Tandaan mo po yun. Ang Diyos, there's somewhat against us. Ano yon? Because you abandoned your first love to the Lord. Kasalanan, magalit pa lang Diyos sa atin. Pag imong pinabayaan, tilalikuran mong unang pag-ibig mo sa Kanya. Dahil ang Panginoon kailanman hindi nagtalikod sa atin. Nanatili ang unang pag-ibig niya sa atin. Since you met the Lord until now, anong sabi ng Biblia? He always stay beside us. He always dare you at all time. He will never leave you and forsake you. Hindi siya umalis. Tayo lang ang umalis. Bakit? Muna sabi niya, I have somewhat against you because you abandoned your first love to me. Ngayon, anong gawin mo? Sabi ng Diyos, remember, therefore, from hence thou art fallen. Alalahanin mo kung saan ka nagbagsak, saan ka nanglulupaypay, saan ka nagkasala. And repent, magsisi ka, manginulsul ka, at do the first work, at ibalik mo ang una mong ginagawa nung una mo pala nakilala ang ating mahal na Panginoon. Or else I will come unto thee quickly. Kung hindi daw, babalik ang Diyos sa iyo ng madalian, at I will remove thy candlestick out of his place. Alisin niya ang buhay ng kandila sa ating, alisin niya sa lugar na yan. Alisin ka niya. Kandidato ka na ng lugar, palangit, alisin ng Diyos. I will remove the candlestick out of his place. Alisin ka na doon. Alisin ka na. Except thou repent. Baliban kung ikaw magsinulsol, magsisi. Hindi niya alisin sa lugar ng iyong kandiliryo ng buhay kung ikaw ay magsisi. Kaya mga kapatid, para maibalik unang pag-ibig mo sa Diyos, isa-isahin mo. Saan ka nabagsak? Saan ka nang lamig? Saan ka nagkasala? Saan ka nang hina? Anong dahilan? Anong dahilan? Kung bakit
ang nangyari sa iyo? Nawala ang unang pag-ibig mo sa Diyos. Tumabang ka na. Nanghina ka na. Wala ka ng kabuhay-buhay. Bakit? You losing your first love for the Lord. Remember when thou hast fallen. At repent, magsisi ka. Ngayon, magsisi ka na. Isa-isahin mo. Isa-isahin mo. Saan ka bumagsak? Saan ka nagkasala? Saan kang banda ng lamig? Kaya kung dili, but I have this against you. Kaya kung hindi mo ibalik ang unang pag-ibig mo, ang galit ng Diyos manatili sa atin. I have somewhat against you. Yun lang, isa lang. Because you abandon your first love to me. Aron mawala yung galit ng Diyos sa atin, simple lang, kung saan ka alalahanin, saan ka nabagsak, saan ka nang lulupaypay, saan ka nagkasala, anong dahilan kung bakit nawala ang unang pag-ibig mo sa Diyos. Gayon, hinulsuli. Repent, or else I will remove the candlestick out of your flesh, unless you may repent. Awitan natin, Diyos. Huwag natin sayangin ang ating paglilingkod sa Diyos. Ang Diyos nagbigay na ng utos sa atin. When I talk to you, I know you listen. Always there. Yes, Lord, I feel your comfort. So I know Sabi ng Biblia, to you. remember his that was fallen and repent. Pagsisihan mo. Hallelujah! Regain your first love to the Lord. Restore your first love to the Lord. Ibalik ang una mong mga ginagawa. You are always there. He is always there. Hallelujah. Jesus, He is always there. Jesus, I come to you in prayer. I know that you're always there. Bigain mong puso. Buka ang kasing-kasing mo. Maginulsol ka. Pati ang presensya. Mangako ka sa Panginoon. Ibalik mo ng una mong ginahimo. Ano mabalik atong kalipay? Dahil may batok ang Diyos sa ato. Pag di ta pag-ibalik ang atong unang gugma. Di ta magpasagan. Di ta papaya atong gawgalingon. Mapalayo kita sa presensya sa Diyos. Manigkamot suot. Magsumit ka. Mapatawad kita ng Diyos. You are always there.
Regain your first love to the Lord. Buhayin yung unang gugma sa Diyos. Ibalik natin ang unang pag-ibig sa Diyos. Mapuspos tayo ng pag-ibig ng Diyos. Peace. You are always there. You are always there. Watching us. You are always there. When I come to you in praise, I know that you are always rekindle, regain, restore, resurrect your past love for the Lord. Kung saan tayo nang bagsak, nagkasala, dahilan na palayo tayo sa Diyos, magsisihan po natin. Ibalik natin ang una nating ginagawa sa Diyos. Dahil kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. He always stay beside us. He always there with us. He never leave us nor forsake us. Kahit lumalakad tayo sa anino ng kamatayan, sama-samahan tayo ng Diyos. Hindi lumalayo ang Diyos sa atin. Tayo lang lumalayo. We're losing our first love to the Lord. Ngayon, ibalik natin. Kung saan tayo nabagsak, saan tayo nadapa, saan tayo nagkasala, nagkamali, upang mawala ang galit ng Diyos sa atin. Pagsisihan po natin sa mga oras na ito at ibalik natin ang ating unang ginagawa nung bago pa natin nakilala ang Diyos. Yung kasiglahan, kasiyahan, kagalakan, kasigasigan na paglilingkod. Sunod-sunuran. Beyond pansari, magpakainit tayo. Yan ang gusto ng Panginoon. Hallelujah. Singgit, hallelujah.
Mga minamahal, napakabait ng ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon na tayo mapalayo sa Kanya. Kaya siya ayaw niyang lumayo sa atin. Hallelujah! Kahit marami pang ups and down sa buhay natin, kailanman hindi tayo binibitawan ng Diyos. Hindi tayo nilalayuan ng Panginoon. Kaya huwag tayong lumayo sa Diyos. Huwag natin walain ang unang pag-ibig natin sa Diyos. Jesus. Mga minamahal, magsisi po tayong lahat. Ibuka mo ang bibig mo, sabihin mo sa Diyos. Sabi, unless you repent, maliban ikaw maghinulsol, hindi tanggalin ng Diyos ang kandileryo sa atin. Kaya kung di natin ibalik unang gugma natin, hindi rin mawala ang batok sa Diyos sa atin. Magsisi po tayo lahat, mga minamahal. Ibuka ang bibig mo. Lord, patawarin mo kami, Lord, sa aming malaking mga pagkakasala. Alam mo kung saan kami nadapa. Alam mo kung saan kami ng lamig nakakasala. Ngayon, sa oras na to, nagsisisi kami. Pinagsisihan na po namin ang aming pagkakasala. Huwag mo na tanggalin ang aming kandiliryo, Lord. Ibalik ang unang pag-ibig namin sa iyo. Alisin mo ng galit mo sa amin. Ipadama ang pag-ibig mo sa amin, Lord. Tulungan mo kami magpatuloy maglingkod sa iyo ng may kainitan nga puno sa unang pag-ibig, Lord. Sunod na langin namin mga pastor. In Jesus' name. Nabigay na ba yung mga tinapay? Na ana? Sige po, manalangin tayo. Hawakan yung tinapay. Ang tinapay, simbolo ng nawasak na katawan ng Panginoon. The symbol of the broken body of the Lord. Nag-antos, nagtiis ng kasakit. Ngunang atong ginatay karon, tinapay, simbolo ng nawasak na samaran nga lawas ng Panginoon. Ingon sa Biblia, gunitan tang tinapay. Sa nakapasalamat na siya, kanyang tinipik-tipik ang tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Ating kainin ang tinapay. Hallelujah. Hawakan natin yung ubas. Ito ang bagong testamento sa akong dugo. Gawin niyo to, alalahanin at inumin sa pag-alala sa akin. Inumin natin. Hallelujah. Salamat, Lord, sa pagpatawad mo sa amin. That you're restoring
and regaining our first love to the Lord. Binuhay mo noon ang pag-ibig namin sa iyo. Pinalik mo sa puso namin, pinatawad mo kami, Lord. Maraming salamat! Jesus! Jesus! I love you, Lord! Mga minamahal, habang dadama pa natin presensya, tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoon. Sabihin mo sa Diyos yung problema, lahat kahiligan, at ibigay ng Diyos sa atin ang katugunan. Manalangin po tayong lahat. Opo, dakilang Diyos sa mamalan sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Sa mga oras na ito, nandito kami nagsusumamo sa iyo. Ibaba ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Kapatiran ng kanakan mo, Lord. May taglay na karamdaman, mga problema, kahirapan sa buhay. Panginoon, I believe na girestore mo na ang ilang unang pag-ibig sa iyo. Giribeb, gidasig mo kami, salamat sa presensya. Pag-ibig, pagmamahal mo sa amin. Pagaling mo karamdaman sa problema na sa financial, physical, sa spiritual, Lord. Bless them so much from time, God, to the first leading prayer of our dearly beloved Pastor and time prophet of God. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Hallelujah. Patong kami sa ulo nyo, isa nakataas. Tayo po'y mag-rebuke tanan, mag-rebuke tayo with all power authority. Yes, opo, man na Panginoon, babang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan sa mga sandaling ito. So dalayan mo na pastor and the prophet, I bind the prophet, demons, infirmity, sickness and diseases, cast out from the children and the might of bless the children, financially, physical, spiritually, Lord, even the children, the first love, Lord, Jesus' name. Amen and amen po sa Lord, hallelujah. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Lahat po tayo tumayo, mga minamahal. Taas yung kamay, mulokso tayo, tulog ka bisis. Kusog na pagsinggit. Hello po sa Lord! Hello po sa Lord! Hello po sa Lord! Amen po sa Lord. Hindi na magdugay, minamahal, kaya medyo matalsik ang ulan. Magkuha tayo ng special offering. Pagpray natin ating special offering. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa Lord ng sunan. Di nagsasawa sa bigyan ng mga special offering, mga pledges para sa iyong gawain, mga kusada, mga anniversary crusade, mga chapel na pinapatayo, Lord. Palangini, kapatiran, manigkamot, magdagmamahal sa iyo, may unang pag-ibig. Nagbigay ng mga special offering, mga pledges sa mga gawain mo, Lord. At ibalik sila makalimong beso ang pagpapala niyan. Dalangin mo na, Pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen pa sa Lord. Hallelujah. Come, let us offer this sacrifice of praise. Come, let us offer this sacrifice of praise. The fruit of our lips giving thanks. The fruit of our lips giving thanks. Come and offer the sacrifices. Sacrifice of praise. Come, let us offer this sacrifice of praise. The fruit of our lips giving thanks. The fruit of our lips giving thanks. Come and offer the sacrifices. Come and offer praises to the Lord. The fruit of our lips giving thanks. The fruit of our lips giving thanks. Come and offer the sacrifices. Come and offer praises to the Lord. Amen. Manindong tatanan, mga minamahal. Maganto kita sa atong closing prayer. Ating beloved Father Cesar Pabor. Pag-pray natin. At pagkatapos, mayroon pong sa dedication po, PB James Edward Tabasan. No? Mamaya na po. Pray muna tayo. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, my beloved ordained preacher. Hallelujah, mag-ampo kami ng mahal. Hallelujah. Kanimo pinakamahal na mga Diyos, aman sa langit, ag-iya, Ginoo sa mga kinabuhi magbuhat sa langit sa iyo. Sa pangalan
pinakamahal na Panginoon Kristo. Sa unang pagluhod, pag-ampo sa mga pastor, Kulistrada, Alameda, Ginoong imo makanakan, sa iyong kapunon, mahal na Panginoon, katapos sa mga pagdahig, pagsimba, diya kanimo. Salamat, Ginoo. Kanunay ikaw, hallelujah, nagadasig sa matag usak ka namo, mahal na Panginoon kami. Makapagsimba diya kanimo sa matag panimbahon, mahal na Panginoon. Salamat sa imsihan pa lang, mahal na Panginoon, nakikuban, Ginoo, sa joyful, sa suli, mga labiton. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong balang presensya, mahal na Panginoon, hallelujah, bisan pa man sa mabuhing kadaogan, sa mga kaigsuunan, mahal na Panginoon. Salamat, Ginoo, sa mga labiton, sa Adult Choir, Children's Choir, mahal na Panginoon, hallelujah. Bisan pa sa mga single and youth choir, mahal na Panginoon, sa mga pioneers choir, mahal na Panginoon, hallelujah. Salamat, salamat, Ginoo, imong gibubo ang imong balahang presensya, mahal na Panginoon, bisan pa man, Ginoo, hallelujah, mahal na Panginoon, sa mga pagpasabot, sa mga paghatag, Ginoo, nga mong nasabtan nga mao kayo susi sa panalangin, mahal na Panginoon, hallelujah, salamat. Bisan pa, Ginoo, sa imong mga pulong, mahal na Panginoon, hallelujah, nga mong nabatian, dili pa lang dugay, Ginoo, nga mo'y pagkaon sa makalag, mahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, salamat sa mga pulong, Ginoo, hallelujah, hallelujah, imo, Ginoo, kanunay, mahal na Panginoon, mo makasing-kasing, Ginoo, madinawaton, mahal na Panginoon, sa imong mga pulong, mahal na Panginoon, mapausanon, nga mga kasing-kasing, mahal na Panginoon, hallelujah. Naghangiusap kami kanimo, mahal na Panginoon, ng mga orasa, sa mapagpamauli, sa mga makaigsuunan, Ginoo, Yes, ikaw, mahal na Panginoon, makikuban kanila, sila mapanimalay, yung dalang kalipay, mahal na Panginoon, bisan pa, mahal na Panginoon, sa mga driver, Ginoo, nga maghatod kanila. Yes. Ipabalik mo silang walay makakulian, Yes. mahal na Panginoon, hallelujah. Naghangiusap kami kanimo, ikaw, Ginoo, kanunay, magatag espesyal nga kalakasan, Ginoo, sa mga mahal na pastor, Yes. bisan pa sa mga beloved children, mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, ipaabot, Ginoo, mga pag-ampo nga to kanila, wala mga pag-ampo, Ginoo, ipaabot sa mga rikanamo, mahal na Panginoon, hallelujah. Wala may mahimo, Ginoo, kung wala imong tabang kinintanan mo gitugyan gisalig, kasi pinakabuutan gamahanan mong pangalan sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus name, hallelujah. Amen. Maglamanaway kita minamahal. We love the Lord, the sis loves you more. Atong tabangan natong mga lingkuranan. Lagi niyo po sa baksis natin mga pledges. At ang gusto po magpaampo, dili lang po ito ampuan. Ayaw mag-absent po, Miyerkules, Biyernes, Linggo patuloy tayo para kamoy pagpapalain ng ating manaway. Yes, I love you with the love of the